Kakaiba ang galawan ngayon ni Junior ah. Nataranta na ba? Nako, nakipag-usap kay Senator Marcoleta. One-on-one. Pero yung tagapagsalita ni Junior, iba naman yung sinasabi niya. Mukhang pambubudol na naman to ah. O ito, pakinggan po natin si Senator Marcoleta at banat niya kay Auntie Claire. Tungkol po dyan sa one-on-one meeting ni Senator Marcoleta at ni Junior. Tungkol po dyan sa Blue Ribbon Committee po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito yung video. So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba nga niya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, Sen. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay. Seryoso nga ba? Ang ating Pangulo, siya daw nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay itong ginawang investigasyon ni Senator Marcoleta tungkol sa flood control projects. At alam po natin, yung mga lumalabas ngayon na may mga ghost projects at may iba, may mga pinuhos lang na semento, ay sa panahon mismo ngayon ni Junior. Ito ba ang paraan niya para hindi masisi pag bumaha na? At ito namang si Auntie Claire, ito, makinig ka kay Senator Marcoleta. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-uutos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano. O Auntie Claire, yun naman pala. Nakapag-usap na pala sila tungkol po dyan sa investigasyon. Ikaw kung ano yung pinagyayaw-yaw. Pero dito ang tanong, malay mo, nagsalita ng totoo itong si Auntie Claire. Galing mismo yung impormasyon niya sa palasyo. Tapos iba naman dito pagdating kay Senator Marcoleta. Pwede namang nagsasabi itong si Auntie Claire ng totoo, galing sa palasyo, yung pinagyayaw-yaw niya dyan, di ba? Banat sa Duterte, paninira sa Duterte. Kasi spokesperson siya ng palasyo. Malay natin kung totoo yung sinabi niya. At kung totoo man din yung sinabi ni Senator Marcoleta, dyan sa sinabi ni Junior, eto ang tanong dyan. Seryoso ba si Junior dito sa pakikipag-usap niya kay Senator Marcoleta o di kaya'y tactics lang niya? Para pag bumaha o kung ano man yung resulta sa investigasyon ay hindi na siya ang masisisi, kung hindi, turo sa kontraktor, turo sa DPWH. Nako, baka maligaw tayo sa tactics nila. Sino ba dapat talaga ang sisihin kung may mapatunayan? Or mapatunayan na meron talagang anomalya dyan at talagang meron naman talaga? Aba, siyempre, si Junior na. O yung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ano yung mga nangyari, sino yung sinisi at pinadala sa ICC? Si Duterte. Ngayon, sa panahon ni Junior, sa panahon niya ngayon, nagkabukingan na dahil sa pagpapaimbestiga ni Senator Marcoleta na marami talagang magna ang nakuha, bilyon-bilyon na. Sino ang dapat sisihin? Yung iba nga dyan, meron dyan na naging congressman pero hindi naman nanalo, ay gustong i-connect naman sa mga Duterte. Ito naman si Auntie Claire, Duterte na rin. Hindi pa nga kayo tapos ngayon sa bilyon-bilyon na ghost project, di ba? May ghost project daw dyan sa Bulacan. Duterte na naman kayo. Kumbaga, hindi nyo pa nasolusyonan ngayon, hahanapan nyo na naman ng paraan para ma-connect sa mga Duterte. O di ba? Sa bagay, ganun talaga sa politika. Tactics lang yan kung paano nila laruin para yung mga naniniwala sa kanila hanggang ngayon nauuto pa. Kasi nag-alala po yung iba tungkol po dito sa inamin po ni Senator Marcoleta na baka kung ano yung napag-usapan nila. Pero tiwala kayo sa kanya. O dito tayo sa komento ng mga netizen, sabi ni Sally, baka binubudol na naman si Senator Marcoleta. Yun nga yung naisip ngayon eh. Ako rin, yun din ang naisip ko kagad kasi
Nag-usap nga sila, pero yung tagapagsalita naman, iba yung pinagyayaw-yaw ni Auntie Claire. Kaya sa bagay, matalino itong si Senator Marcoleta, at kung ano man yung diskarte niya dyan sa pagpapaimbestiga sa Blue Ribbon Committee, may magandang resulta. Dapat may managot talaga dyan. Sabi ni Lynn Bidico, nako si BBM pa, kabaliktaran sa sinasabi niya ang ginagawa niya. Ito kasi ang nangyari. Kaya nasabi po siguro nila nakabaliktaran. Kasi yun ang nakikita nila na itong nakaraan. O sabi ni Sky Sense, nambubudo lang yan sir. Then sa komento na yan, yun yung paalala nila kay Senator Marcoleta, baka nambubudo lang. Kasi alam po natin kung sino yung dapat masisiya. Itong tungkol sa flood control project ay mahaba-habang investigasyon to ni Senator Marcoleta. Kasi habang tumatagal, may mga lumalabas na ng pangalan na nagmamayabang na sila'y mayaman, yun pala yung pera nila, pera ng taong bayan. Ang importante dito, walang tinatago si Senator Marcoleta. Nag-usap man sila ni Dunyor, pero binuking niya. Ibig sabihin lang yan, kung ano man yung napag-usapan, ay mukhang pambobola lang. Para naman, isipin ng mga tao na itong si Dunyor ay may ginawa na para dito sa mapanagot itong mga magna. Sus naman, 3 taon na yan na nakaupo dyan. Ngayon lang gumalaw kung kailan si Senator Marcoleta ang nagpapaimbestiga na tungkol sa flood control project na yan. Bantay-bantay tayo sa galawan. Abangan, September 1, malamang bulong-bulungan, may nakarating din sa atin na merong mababanggit dyan na politiko. Di umano sa susunod na investigasyon po dyan sa Blue Ribbon Committee. May nataranta na, may kinabahan na, at malamang yung iba magtuturo na. Alam natin kung sino tinuturo agad nila. Duterte. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.